Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ito na yung pang-apat. Hayaan nyo at magmamarathon vlogs na naman ako, tutorial vlogs. Pagka nakakita ko na naman at nagkaroon ako ng time. Pero ito, apat na to, sunod-sunod ko nakita to. Medyo matagal-tagal na rin ng konti itong mga to. Pero, binigyan ko ng time para ma-share sa inyo at makapulutan ninyo ng aral, no, mga ka-vloggers. So ito po ay isang message na isang nating ka-vlogger dito sa aking channel sa Facebook, yung Ferdy's Vlog, no? So, basahin ko na yung pangalan ni Sir, ha? Sana itulungan na naman ninyo ako, mga ka-vloggers. Kapupulutan ninyo ng aral din to. Ang pangalan ni Sir ay, tingnan po ninyo, Makaloloy Papaploy. Screen name. So ito, Sir, babasahin ko yung ano nyo, ha. Sir, po, marami itong mga ka-vloggers, mahaba to kasi taga Palawan si Sir, malayo. So tinuruan ko silang tinuruan para matuto si Sir at magawa niya ng tama, no? So ito po, Sir, tanong ko lang po kung sobra ba o kulang ng preyon. Ayan na, pasahin niyo po, ha. May mga video, hindi ko na po 2,000 RPM, ayaw mawala ng bubbles, parang bula ng sabon. Parang ito yung vlog ko nung pangatlo, yung sa crosswind, ha. Ayaw tumigil yung bula. So, next natin, mga ka-vloggers. Sana mapansin po from Palawan. So, layo ni Sir, ha. So, salamat po sa inyo. At sa mga taga Palawan, shout out po sa inyo. Sana'y supportahan po ninyo palagi ang ating channel at panoorin po ninyo. So, nakarating na rin ako noon dyan, Puerto Princesa at dito sa El Nido. Napakagandang lugar po talaga yan, mga ka-vloggers. Talagang bilib ako sa lugar ninyo. Napakalinis pa, tahimik. So, tuloy natin. Sumagot po ako. Ito, ha. Akala ko naman kasi, etong mga unang message ni Sir, hindi ko pa alam na sobra-sobra sa karga to, ha. So, akala ko may bubbles. So, ito sagot ko. May bubbles dahil siguro, alam ko yung nagkarga, alam naman niya yun, na konti lang ay kakarga, kaya may bubbles pa yan, no? So, okay lang po yan, sabi ko sa kanya, no? Mas maganda po sa AC na may space o clearance. Gaya nga sinabi ko doon sa pangatlong vlog natin, no? May clearance pa sa loob para kapag nag-expand siya sa init, hindi siya sasabog. Or hindi mahirapan ang compressor kapag babad sa init ang sasakyan. Yun, totoo po yun, mga ka-vloggers, ha? Mas maganda na merong slight bubble. Kung tama ang karga at slight bubble, hindi naman marami lang isang system, mas maganda po yun kaysa isa-solid nyo. Dahil wala na kayong clearance, pwede pang pumutok pagka sobra init, wala kayong espasyo, ha? Huwag nyo po isa-solid o clear lang ang sight glass. Ayun, ulit ko, yun nga yung nasabi ko, no? Ito, sumagot si Sir. January 7 pa pala to. February na tayo ngayon. Salamat po sa reply, Sir. Ayan, sabi ni Sir. Marami siya kasi katanungan kaya dumami po ito, ha. Ask ko lang po, bago compressor. Yung sa sasakay niya, bago daw compressor. Laminated ang condenser, bago. Stock ang evaporator. So, bagong compressor, bago din ang laminated ang condenser na bago rin, luma ang evaporator, yung stock. Kapag binasa po o gabi, bago lang ramdam, medyo lamig. Pag binasa daw yung kanyang condenser, doon lang lumalamig. Pagka binasa or pagkagabi, medyo pa, ha? Hindi pa sobra. So tuloy natin, mga ka-vloggers. Kapag tanghali po, ayan, ha, nabasa nyo po,
Kapag tanghali po na tirik, hilaw. Pag binasa condenser, bago lang, medyo lalamig ulit. Ayun, talaga nangyayari. So, baka nga po, nagduda na si ka-vlogger ninyo eh. Baka nga po nasobra na kayo sa karga eh. So, pasensya at inuulit ko nga pala, lahat kasi itong mga ka-vloggers, message ni hindi ko pa nakikita yung mga sasakyan. Tumutulong lang ako sa mga i-message ninyo, sasagutin ko sa nalalaman ko na maitutulong ko. Pero hindi ko nakikita yung sasakyan. Kumbaga, nagbibigay ako ng payo, pero hindi ko nahahawakan yung sasakyan ninyo. So, binibigay ko lang yung kaalaman ko na maaaring makatulong dahil ang layo naman ito, tingnan nyo, Palawan. So, interest ko lang makatulong. Gaya nga ng lagi ko sinasabi, kaya ko po ginawa tong channel na to, Ferdy's Vlog. Basahin nyo po sa description, do sa unang-una nitong channel na to, para makatulong lang. Yun lang ang interest ko. Tulungan kayong lahat at napakarami ko na po sanang natulungan, no? Sana po. Eto po. Baka nga po na sobra na kayo sa karga eh. Mainit po yung maliit na tubo. Papasok sa evaporator. Kaya tanong ko na ngayon. Yung liquid line. Kaya tanong ko, yung parang high pressure doon. Kaya tanong ko kung mainit. Hindi po bunit yan. Anong unit po ba? Kaya tanong ko. Hindi ko nga alam kung ano sasakyan to mga ka-vloggers Hindi ko pa alam sa mga unang message na to. May init po. Pero kayang hawakan lang yung tubo. Papasok po. Kia Pride CD5 lang po sir. Yung mga naunang magaganda sasakyan. Nakailang beses din ako nagkaroon ng ganyang CD5. Yung mga putol yung likod at napakaganda sasakyan yan. Ang mga makina niyan parang sa mga Mazda, kamukha ng Ford Laser. Yung Kia Pride na yan. Paborito ko sa sasakyan niya mga ka-vloggers. Napakaganda niyan. So, Kia Pride daw. Tinanong ko ngayon yung radiator fan. Talagang hindi ko nakikita yung sasakyan mga ka-vloggers Inuulit ko. Kaya iniisa-isa kong tanungin ang mga posibilidad. Hindi ko nakikita. Napakalayo, Palawan. So, inaalam ko unti-unti. Yung radiator po niya, baka lagi nag-off. Isa pa sa mga sakit ng Kia Pride to noon Minsan, kahit naka-airco ka, mag-off yung radiator fan, tapos kadalasan pa nung iba, wala pang auxiliary fan. So, eto, baka lagi nag-off, nag-automatic sa init ng makina yon O yan. Kapag off po kasi siya at gumagana ang AC, tataas ang pressure ng AC. Yan ang tanong ko kaagad Sana intindihin po ninyo. Kahit marami itong mga message na to, kapupulutan ninyo ng aral at makaka-relate kayo rito mga ka-vloggers. Lalo yung mga nagdi-DIY at nag-ooperate na ng shop, mga bago pa lang. Radiator fan po, naka-automatic po sir. 2 fan po ang condenser ko po. So, ang ganda. Yung radiator fan niya, automatic. No? Nag-off siya pagka malamig at nag-on pag mainit. 2 fan ng condenser. So, okay po yon. So, ito po. Sumagot tayo ulit kay sir, Sir Makaloloy, Check nyo po ang flow ng hangin ng auxiliary fan. Yan, totoo po yun. Maraming ganyan na mali ang flow. Imbis na papasok dito sa loob, sa radiator, papasok sa loob ng makina, minsan kumukontra. Mali ang kabit, Isa pa. Pinagdudahan ko yun, Tapos, baka baliktad. Dapat papasok sa sasakyan. Po, Ngayon, kung okay po lahat, try nyo po bawasan ng karga. Yan ang sinabi ko. Inisa-isa ko mga ka-vloggers, hindi ko nakikita yung sasakyan So, depende sa sinasabi ni sir, doon ko binabase ang aking sasabihin. Natural. Try nyo po bawasan karga. Dapat feel nyo ang pagbabago sa mga tubo galing sa evaporator tubing evaporator habang nagre-release kayo. Dapat din 2,000 RPM ang pag-observe. Nakaapak po sa silinyador. Hindi baling may bula sa dryer. Ang mahalaga, malamig sa loob at lumamig ang tubo. So, yon. Gaya ng nasabi ko, di baling may bula. Paulit-ulit ko sinasabi yan.
Huwag kayong bumasi na alisin yung bula o slight bubble, gawin yung solid. Kung sobra-sobra at wala na kayong clearance sa loob, pwede pang pumutok yun pag nag-expand ang refrigerant sa init. Pag mainit na kasi mga ka-vloggers, tataas na yung pressure ng refrigerant. Mag-expand na siya. Gusto niyang lumaki, kumbaga sa madaling salita. Sinolid na ninyo habang malamig kinargahan, solid. Pag init ng panahon, pong, putok ang linya. Wala kayong clearance Kaya lagi ko sinasabi, slight bubble lang. Lalo kung kinargahan ng gabi, umuulan, hayaan nyo yung slight bubble na yan. Kung nakita nyo sa mainit na solid na, bawasan po ninyo, mas maganda yon. Bawas. May espasyo kayo sa loob, So, ito. So, natapos tayo dito sa dapat 2,000 RPM pag-observe, hindi baling may bula sa dryer. Ang mahalaga, malamig sa loob at lumamig ang tubo. Yun. So, may message ulit, sir. Napakaswerte ni sir at nabigyan ko talaga ng time kasi nakita ko layo. So, tuloy-tuloy ang conversation. Hindi naman tuloy-tuloy. Kumbaga, minsan, araw na naman ang pagkita. Pag nakita ko yung isang message na to, masasagot ko. No? Bali, bawasan ko lang po yung sa suction, sir. Ayun. Wala kasi ako high side na suction. Low side lang po. Wala kasi ako high side. Suction low side lang po. Ayun sabi ni sir. So, walang kabitan ng discharge sa low side suction lang meron. Okay lang po yun. Basta tama at alam nyo yung gagawin ninyo, no? Sumagot ako. Opo, unti-unti lang. Tingnan po ninyo Pasensya na po kayo. Medyo mahaba to pero kapupulutan nyo ng aral to. Opo, unti-unti lang para ma-observe kung mas gumaganda ba habang 2K RPM siya. Huwag nyo intindihin yung bubble sa sight glass. Ulit ko, yun na naman, Ang importante yung lamig sa loob. Kahit mabula pa siya, kung maganda lamig, okay yun. Yun. Kesa walang bula pero wala din lamig dahil high pressure na. Diba po? Yun. Ngayon, mga ka-vloggers, salamat po. Yun. Thank you si sir pero hindi pa doon natapos to. Salamat po. Tanong ko lang din po, ayan. Kasi nag-vacuum yung technician, pinapagawa ni sir. Kasi nag-vacuum yung technician ng Freon, tapos nagkarga ulit Freon. Okay lang po ba hindi maglagay ng compressor oil? Yun, parang bago yata yung compressor ni sir di ba? Bago po ang compressor, yun, tinanong ko. Madalas naman may oil na ang brand new compressor. Pero iba pa din sana, yung ma-check muna ang dami niya bago sana ikinabit. Totoo po yun, Kadalasan meron, madalas din wala. So iba yung ma-check bago nyo ilagay. Sigurado kayo walang worry. Worry free, sabi nga, di ba? So ito po mga ka-vloggers, intindihin niyo lahat yung magaganda yan Bagong bili po compressor, sir. Bago pa ang compressor ni sir. So, gaya na nasabi niya nung una, bago pa lang compressor, bago ang condenser, laminated, stock nga pala yung evaporator. Ayun, naintindihan ko na ulit. Kasi hindi ko talaga nakikita mga ka-vloggers, puro message lang po to. Palawan si sir Bagong bili po compressor, sir. Hindi nga po na-check yung langis. Hi, sabi ni sir. Sala yata yung pinagpagawaan ko, sir. Sabi niya. So ito, January 14. Medyo sabi, sa linggo na to nung nakita ko na naman ang message ni sir. 1 kilo po pala na Freon na ilagay sa system, sir. Kia Pride kotse, napakalit na system. 1 kilo na ilagay pang dual aircon, pang mga van, ganun. Sobra po kaya ng Freon. Butil-butil ang tubig sa low pressure, sir. Siguro nanonood siya ng mga vlog at sinasabi ko lagi yun pag butil-butil, sobra sa refrigerant, gano'n. Mainit ang high pressure. Yun. Kasi pinapanood din sa mga vlog natin. Yun. 1 kilo sa kotse, Kia Pride. Tinanong ko, 1 kilo? Nako, sobra-sobra po yun. Sabi ko. Sasabog po ang system, hindi nga po kakain ng kalahating kilo yan. Imagine ninyo, kalahating kilo lang ang naikargay, 1 kilo. Anong mangyayari mga ka-vloggers, no? So,
Eto, nag-message si sir. Copy po sir, gawin ko po yung napanood ko sa vlog nyo sa pagbawas ng prion sir. Ayun. Siya ang gagawa na, hindi na yung technician ha, mga ka-vloggers. Si sir na ang magbabawas gaya ng isang vlog ko kung paano magbawas ng refrigerant. Dahil sasabog talaga yon. So, January 17, nag-message ulit si sir. 14 yung huli. To, 17 na to. Basahin po ninyo. Sir, nagbawas po ako, same doon sa vlog mo, napanood ko. Lumamig na po. Maraming salamat po. Ngayon, natapos din ang conversation namin ni sir. So, nakita ninyo mga ka-vloggers, si sir ang nakagawa, hindi yung technician. Yung may-ari ng sasakyan ang nakagawa dahil sa pakikipag-communicate sa akin, panonood ng mga video ko, marunong na si sir. Mas magaling pa siya doon sa technician ngayon. Nakatulong na naman po tayo mga ka-vloggers. Yan ang lagi ko sinasabi. Gagaling talaga kayo mga ka-vloggers. Isipin mo, paano kung halimbawa ibinalik mo na naman sa technician niya o sa ibang technician, panibagong gastos na naman yan. Tapos kakarga na naman ng sobra-sobra o baka mamaya recovery pa, hindi na naman lalamig, masira na ng tuluyan ng compressor nyo. So, napakahalaga nitong ginawa ko pong channel natin na to na for this vlog. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa mga suporta, mga ka-vloggers ha. 36,400 mahigit ng subscriber natin. At sana itulungan nyo ako na umabot tayo sa 100,000 subscriber mga ka-vloggers. Kaya natin siguro yan. Basta ipagkalat lang po ninyo, ipa-share ninyo yung mga video natin na sana'y mag-subscribe lahat ng nanonood mga ka-vloggers. At marami tayong matutulungan. Yung mga napasahan ninyo, sana ipasa pa nila para dumami ang kaalaman ng lahat at hindi na maluloko. At natutulungan din po ninyo ang abang lingkod ninyo mga ka-vloggers. Salamat po ng maraming sa inyo uli. So, nakatulong na naman ako mga ka-vloggers. Lumamig na yung Kia Pride ni Sir sa Palawan, Makaloloy. Ingat po kayo sir doon Shout out sa inyo, taga Palawan. At minsan siguro mapupunta ulit ako dyan. Gusto ko makita ulit ang El Nido, yung koron nga gusto ko rin makita yun. So, ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam po mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo. Salamat po. Ulit ko. Maraming salamat po sa inyo.